That's fine para team replay na lang po ang lahat. Hello, everyone. This is Tony Lemon from the Pageant Cafe based here in Los Angeles, California. Enjoying the weather. It's already fall, pero hindi pa malamig sa amin. I don't know what's going on. Climate change, usual. Tinan mo naman ako, oh. Oo nga. Dapat supposed to be in itong aking Canadian pigeon friend. Dapat nakaano na ngayon, naka-scarf, pero I don't know what's going on. Andy, Chef, what's happening on your part of the world sa itaas namin? Yes, hello. Welcome po to True North Strong ng Canada. Andy Chef po, ang inyong lingkod, taga Alberta, Canada po. And nagsistart ng lumamig dito. Kaya ako ay medyo naka-sweater or hoodie na most of the time na makikita niyo ako sa aking live or sa recording or whatever, sa videos. And yes, good morning, good afternoon, or good evening, Philippines. Good day, world. I think it's 2 a.m. in the Philippines, but this is just recording. So, yes. Still having a technical problems. Alam niyo naman, Diyos ko, matututunan din namin mag-live eventually. Pero buti na yan, wala kayong tanong. Kasi puro ngayon, ang nangyayari sa Cosmo World are speculations. Ang hirap naman ng word yan. Speculation. Puro speculations. Okay, so ano na ba ang nangyari? So, as of today, I know, as of yesterday, I know, natapos na ang, I think, what you call an interview ni Isa Manalo. And she was able to attend the interview. Meron akong video. Let's watch the video, okay? So, ibig sabihin, it was recorded kasi sabi nila ilalabas tomorrow, di ba? I don't know, okay? Okay, so ito yung kanyang ano. All white. Naka-all white siya, ha? Clean looking, I love it. Ganda, oo. Yun. Saka, if you notice, nakaupo siya. I'm not sure if it's a wheelchair. Yes, I think it's a sofa or something. Regarding her sprain, I don't know if it's left or right ankle ba yun? I don't know if it happened during the time na parang gumuha at ang stage, there was a rehearsal o talagang sumakit na yon. I don't have any specifics, wala nakakapagsabi specifically kung ano nangyari. Sana naglabas naman ng statement, PH or anybody na sabihin lang kung ano nangyari. First of all, nung una dinideny pa ata, and we were wondering bakit nawawala si Atisa, yung pala nangyari na yun. But I'm not sure if that was in that event na gumuho. May nangyari sa stage. Yes. So, hindi ko alam. Anong naririnig mo ba na chismis? Sa akin, ang una ko narinig, yun nga may nangyari sa stage na yung lighting yata from the ceiling is nalaglag. Nakita and ko. That was during the rehearsal din ng mga candidates. Pero hindi doon nangyari yung accident ni Atisa. I think nangyari yata yon during the rehearsal ng alam mo yung dance opening nila. And syempre, alam mo naman ng mga beauty queens, mga candidates, naka-heel sila kahit nagre-rehearse lang, which is not advisable kasi nga yung mga ganyang klaseng accident na matatapilok is possible na mangyari and it could make you or break you or something like that. So, I think that's the, yung kanyang paa. And pag natapilo ka, ang sakit-sakit niyan. I am telling you, especially sa heels. Kasi nangyari sa akin yan nung high school ako. It's a moving joint. So, hindi pa niya na diretso lang na you can glue it together or something. It's a moving joint. Pero in the hospital where I work, pwede silang mag-inject ng pain medication para lang for the moment na just for the moment of that. But I'm not sure kung recommended in her situation kasi depende yun if kung the more she will use it, kung lalong magiging worse, or pwedeng temporary using injectable pain medication kung pwedeng magamit muna and it's okay. Kasi ganun yung mga athletes eh. So, kailangan a sports doctor. Yes, they need a sports doctor or a pain doctor para ma-solve yung issue. So, and at the same time,
mahirap din ganyan ano man tawag doon sa pain reliever. I know what you are talking about na ini-inject dun sa part na masakit, 'di ba? Mm. Pero Ginagamit may effect din niya, may hallucinating effect ba ay, yan or wala? actually mas maganda nga yun kay Atisa para mag-loosen up siya. Kasi minsan Baka nate-tense naman siya iba nasa yung effect sa kanya 'pag nangyari yun, Diyos bahala akala ko. niya MGI ang laban, 'di ba? Sabi ko, "Oh, grabe, this is the first time we saw Atisa gano'n, triple ano, kunwari triple Triple turns na." turn. Tas nagba-bounce pa yung hips niya talaga ay naku Diyos Sabi ko, ko, "Sino? no, Eto ba yung I don't contestant natin, advise it, pinalitan ba?" 'di Ay ba? naku, sa Q&A pa ba kung ano sabihin niya, Diyos ko nakakatakot. Yun ang lalo tayong mapupurnado dun, kumbaga kay ano, Mapaimburnal, mapapaimburnal. mapaimburnal bigla. Pero ang ganda talaga ng face niya, talagang, I hope that Oo, she can be the first, Miss Cosmo. Alam mo ang advantage nito, number one, yung mga kalaban niya semi-semi lang, hindi pa nagpapadala mm, ng mga bonggacious na mga oo, bonggacious na kalaban. Kasi 'pag maganda ang outcome nito, ang susunod na ilalaban niya magaganda na, hindi na yung mga kasi nga tignan, hindi pa nila alam nakakatakot. kung ano yung Number two, hinahanap. there's only about 60 less candidates. So kung next year maging 80 yan, mas marami kang kalaban. Number three, Correct, historically, ang ganda ko si Atisa ang magiging unang, as she said, she could be a trendsetter for Miss Cosmo and she will be a great spokesperson for Cosmo kasi maganda na yung background niya, malinis, mm, maayos, maganda siya. So, sulit na sulit talaga. Very intelligent. Ang swerte ng Cosmo pag yan ang maging first queen nila. yeah, Sulit sila. And on our that's part, at true. least winner na tayo. Wala na tayong pakailam kung manalo yung Correct. or hindi. So she really has to clinch this one. Yun Oo, ang totoo naisip yan. ko. This is a great opportunity for her. So ayaw kong matulad siya kay Pauline Amelix na one of my favorite na natapos na yung pageant career. Hindi man lang siya nakoronahan internationally kahit puchu-puchu projects na lang. 'Di Sayang. ba, At sa least, Supra. oh, sayang hindi siya nakorona. So ayaw ko mangyari yun sa kanya kasi after this, I'm not sure kung Atisa will still compete kasi she's going to hit her prime. Mas mahirap na yung mga susunod na laban unless Miss Universe pa rin talaga ang sasalihan niya next Mm. year. I don't know. That's the I only don't know. thing that she can Pero if I join. were her, ito na ang the best opportunity for her if she wants to end her pageant career. Ito na yung Mhm. pinakamaganda and I will be so proud for Atisa if she makes it. And ano Correct. palagay mo sa mga events na nangyayari? Ano Diyos kaya ko, palagay mo mangyayari kasi mamaya na ang mamayang gabi sa'tin, jury selection, jury I selection, don't know how you call it. So the jury session, they call it. interview was done. Now it's jury session this time. So ano ang ano sa palagay mo? Ayan nga, 'di ba? I am not sure if this is going to be a live stream, which is, kasi nga may mga lumalabas na nangyari na yung interview or yung, closed door interview Eh, whatsoever. So, maybe na-record yun at bukas na lang. I'm not sure kung anong mangyayari and as they call it, is a jury session, 'di ba? mm. So, what So is that? group na 'to. I think Oo, I'm not sure, like in the Miss Universe, the interview is either two judges or three judges. yeah, Tapos lilipat ka sa kabilang sa judge kabilang table. table. So, yan ang interview. Tapos I think the session is, hindi ko lang alam kumbaga sa corporate team, yung panel Yes, interview na ito. yeah. Kaya, We don't have any idea how ang it's gonna idea pan out. is, nabasa ko lang is, you will introduce yourself. There's like 3 questions ata. Ata lang naman ha. Then, yun, parang the impression of the group of judges na nakita nila ng sabay-sabay. I don't know if they can talk about it with themselves like after this one, or what do you think Mhm. if they'll be asked kung paano. And I don't even know if the same set of judges will be used dire-diretso na hanggang sa prelim, hanggang sa, or if there's gonna be another set of judges. So hindi ko alam. Yeah, yeah. So,
wala talaga tayong idea. I don't know how is that gonna pan out. So, let's Walang see na lang bukas. Mamaya dito sa amin and then oh, tomorrow sa Philippines ng umaga. So, yun ang aabangan natin. Hindi rin natin alam kung magkakaroon din ng rampa-rampa ng swimsuit and gown. And definitely, si Atisa, hopefully, I'm keeping my fingers crossed na maging maayos ang kanyang paa. And yung mga ganyang spray na yan, masakit yan kapag tinatapak. parang Pero feel ko kapag rin naka-rest lang ng ganyan, pag naka-rest hindi masakit. Pero pag itinapak mo yan, yun ang masakit. parang So, that's my concern with her. And hopefully, she'll be fine and instead of everything is... mine, ay lalabas ang adrenaline niya diyan. Oo. Ng Red Sana nga Bull. ganun na mangyari. Sana Ay, namin ng ma-cover Red up Bull. yung pain. Ma-cover up yung pain na dun sa kanyang adrenaline na yan. So, let's hope and pray na maging maayos siya at hindi siya iika-ika. But anyway, Pwede ba siya hopefully, ipasok sa wheelchair for and if that's the case, dagdag hopefully they point? will consider her situation. Parang ganun ang gusto ko nga i-set ng mind for the judges. 'Di ba? So, And then, yun lang gusto ko malaman if the same set of judges, I'm sure sa interview it has to be the main judges. Sa jury ba? Paano ba? May score ba yun or wala? Or for the purpose of presentation? Walang nakakaalam ata. walang walang laid out black and white for us to see kung ano talaga mangyayari. Kasi naglabasa na yung mga ibang jury panel din. Andiyan na si Henne, yung Miss Vietnam. Oh my God, I love diba? that girl. Oh, yung girl na yan. Oo. Humaba na yung buhok niya. Beauty queen ever. Alam mo, Yes. kung wala yung walang tatlo sa Miss Universe, si Miss Venezuela, Catriona, and what's the other one? South Africa. Si South Africa. Baka nagkaroon na tayo ng Vietnam Universe. Sayang yun. Kakainis. Pero alam mo nung time na yon, if I'm choosing Vietnam over Venezuela kay Estefania Gutierrez. Kasi wala lang, iba yung ano ko sa kanya noon eh. Akala ko nga siya mananalo noon eh, over Catriona. Oo. Malakas yung ano na yun? Malakas yung 5 na yun? Diyos ko. The best para sa akin ng 2018. Oh, Miss Universe. Yung yung lahat is pwedeng maging Miss Universe. Sayang nagsabay sila in nagsabay-sabay sila. Kakainis. Sana hindi ganoon. Diba? Sana hinahanap ako rito. So anong next natin? Ayun, of course, ano pa ba yun? Yung stage and then yung date. Napakita ko na ba yung bagong stage? Sandali. Yung date na bago there, which is understandable din. Diba? Nag-move. Nag-move ata ng one day. It's eventually happening kasi nga may nangyari dun sa dati nila, diba? And then they need to get a new one that is established. Pero ang nangyari naman nito, yung gusto nilang indoor na stage, walang available. And ang available nga lang is yung sa Riverside. Yung ba ang explanation? Kasi ako, maulan kasi ngayon. Yun nga Diyos ko. Di ba pwede yun din ang ano ko. Yun din ang concern ko. I mean, ewan ko ba, ang dami-dami nilang stage sa Vietnam na talagang open air. Which is... ballroom na lang. Ay, hindi Kailan gusto na. Hindi pwede. Ito yung Ito yung stage. Oo. Maganda yung stage. Maganda siya. Para siyang, ang vibe niya is parang Times Square, di ba? Ayan ganda sa baba Ayan ang center. Ayan na center, yung may triangle na gano'n. Sa likod nila is the river. River, oo. Yan. Ganda. Kung hindi ulan. Maganda. Sana lang wag umulan. Kaya ba nilang punuin? Hindi ko alam kung ano yung dahilan, kung bakit pinuspone nila yon just because of what happened. Hindi, ang dami kasi, di ba? Kasi nga, government yata ang nagpapastop doon kasi nga yung safety ng mga candidates hindi sila in-approve. So, gano'n lang ang ginawa nila. Or, sabi ng iba, wala daw ganong bumili ng ticket. Hindi yun. Hindi naman.
Hindi naman. Naloka naman ako do'n, hindi ako naniniwala din do'n kasi first ito, pero nakakainis 'di ba kung pupunta tayo do'n, Mas ano malaki na nga yung venue ng outdoor, Mas oo nga, malaki pa ata. Kaya sabi ko, "Oh my God, mapupuno ba nila 'yan? Paanong gagawin nila?" ang ka ang Kaya pa naman, ano papasukin 'yan na lang lahat. with chairs din 'yan or standing? It has to be hindi, may stadium type siya. Nakita ko may ano sa gilid, May may mga mga upuan? tapos yung center, probably, lalagyan na lang ng monoblock, something Ay like that. Diyos ko, Tapos magbabayad ka oro ng ka. $750 para sa monoblock. Ihanda mo yung sarili mo, Mama Bex, kasi si Mama Bex naloloka na. At nandun Diyos si ko Tom. Alam mo, 'di ba? kailan ba yun? Wednesday, naka 1 week off na nga ako. Sabi ko, parang gusto ko, initially, parang I had an inching na gusto ko pumunta ng Vietnam, biglaan lang. Ayoko na sabihin, kasi kung nakita ko na ang gaganda ng schedule of events, sabi ko, naku, napakagandang panoorin 'to. Hopefully kung manalo rin si Atisa, at least you were there, na-experience. So, parang gusto ko sumaglit lang do'n tapos aalis na ako after the event. Attend lang talaga ako. Kaya lang nung nakikita ko yung mga events, naku, hindi maganda Parang hindi ang maganda yung pungso, vibe 'di ba? yeah. Alam mo, Mm, in my life, if I want something and I plan it and everything falls into place, tuloy smoothly, 'yan. yeah, Napansin ko 'yan. Pero like, oo. makukuha ako ng passport kunwari, tapos ang hirap-hirap, ang dami-daming nangyayari, I just stop. Yeah, Maybe it was not meant to be, 'yun. parang Eh, take a breather, oo. So mag-coffee break ka muna for a while. sabi ko merong hindi maganda sa feng shui. So, Mm, kasi 'pag minsan naman nag-a-apply ako for something, kunwari na again for a passport. I mean, everything falls into place, mabilis lahat, minsan nagugulat ka pa. So, sometimes it's a signal from the universe or from the cosmo universe na hindi matutuloy. Kaya lang, in this case, we cannot. We have to proceed, Saka, parang nanganganak, di ba? The eldest one is always the mm. hardest one. So, Yeah, totoo 'yan. Gano'n na nga lang iniisip ko, kasi first mm, nila ito, nanganganay siguro sila pero just like what I said in the beginning 'di ba, they are really ready at handang-handa which is parang, yung mga I can't call it a minor whatever, pero yung stage kasi na 'yan tsaka yung pagbabago ng date, ng pagmo-move and at the same time nagkaka-injury yung mga candidates at nagkakasakit. Alam mo ba si Miss Colombia nagkasakit din? yes, sabi nga nila the top 2, actually sila yung top 2 ko, Colombia and Oo. Philippines. Ha? Ano naman nagkasakit, pneumonia, nagkasakit ba siya? Sabi sakit daw, hindi naman daw injured or something kasi meron siyang dextrose, na pinakita sa picture. Baka dehydration. Alam mo, sabi nga ni Mama Bex, he attended the global event something. Mm. Nandun daw sila ng 3 to 4 hours nakatayo in the sun. Naku. Pero may Tapos, may ang water part naman siguro dapat sila. hindi naman Miss Cosmo Universe event yun, parang sumali lang sila. Ewan ko lang kung may water. Nag-participate Basta, lang, oo. nandun si Mama Bex. And sinabi niya, naku, kawawan to. Siya nga lusaw na lusaw na. Ikaw pa naka-makeup, naka-heels, Yes. naka-gown. Pansin Tapos niya tayo, iba nahirapan niya. naka-attire ka. Noon, di ba? Ay, alam mo naman sa Vietnam parang Pilipinas napaka-humid, 'di Correct, ba? oo. Kaya ang hirap. So, ewan ko, ganun daw nangyari for that event na Global Vietnam something event, which is in one of the schedules naman talaga. Kaya lang Mm. about the Miss Cosmo Universe pageant pala yon. It was about global experience, different countries sumali, nagtinda-tinda siguro sa mga tiangge, at the same time maraming performers Mm. from all over the world ata to And they represent different participated. countries. Tapos yung Miss Cosmo was one of the parang presenters, pero hindi naman daw lahat umakyat, sabi ni Mama Bex. Kaya on-hand account siya sa witness si Mama Bex. Kaya sabi niya, buti nga Oh, wala doon si Atisa kung ninalusaw daw. Nakakapagod nga daw yung events, So, oo, hydrate yung yung mga ganyan iba. naglalakad ka tapos sumasayaw-sayaw ka sa Mm. kalye, tapos naka-gown ka, ay Oo. Tapos yun nga, nakita ko rin in one of his videos, naglalakad lang talaga sila, pinapalakad-lakad kung saan. Ay, sabi ko, ano ba yan? Kaloka naman. meron pa nga silang part dun na nagsasayawan, Yes, oo. Syempre, as a contestant, di ba dapat Mm. ano ka, Maki-join-join ka din.
Tapos nakita ko to from Maria Teresa Manalo. Ayan na ang kanyang gown, di ba? From Sino Mactum. yan? Si Mactumang. Mactumang. Oh. Ready na ang gown. I think ipapadala na sa Finals gown. Ay, yan. Ready para na. namang Mactumang. Yan ang designer ni ano, di ba? Ni Kat. The red lava gown. The Diba? red lava gown. Oo. At ano ba nangyari kay Virgin Islands? Yun, isa pa yun. Diyos ko, bumak out. Hindi pa ata nagsasalita siya. Actually, taga-US to eh. Hindi naman taga-Virgin Islands ata to. I don't think so. Taga-US lang yan. Hindi ko lang alam kung kanyang heritage or ancestry is from Virgin Islands. Kasi puti. Mukhang puti naman ito. So, hindi ko lang alam kung anong backstory niya. Pero ayun, wala. Yeah, so quiet pa siya. What is happening? Puro speculations lang ng mga Filipino marites ang lumalabas. There's a lot of things na mga sabi it's not safe daw, blah blah blah. Kind of like that. Bakit kasi ang isang speculate din is bakit mag-uurong ang isang candidate which is very close na for preliminary and final. At the same time, ano yan? Top 5 possibility. Top 5. So, ganun yung mga question kung bakit. Na, which is true talaga, is been like a question, bakit siya umurong or something. Right? Pero hopefully, hindi naman ganun ka bad yung kanyang reason or something na meron daw pasabog. About the organization. I hope it's personal. Yeah. Hopefully, ganoon lang na personal lang. Sasali siya sa ibang pageant na. Oo, parang malagado siguro baka tinawagan siya or something. Kahit na nga rito sa Cosmo. That he has to prepare. Ayan siya. Ganda pa naman niya. Nasa na ba yung picture ng bruha na yan? Ganda-ganda pa yan. Ano ko pa naman niya? Top 5. I think nasa top 5 siya. Ayan. Kung siya maganda siya kasi nga, di ba? Yan yung... London ata to. Anong pangalan nito? Si London. Yeah, London. London ang first name niya. Ang sabi niya rito, due to various reasons, I will no longer be participating in Miss Cosmo International 2024. Thank you, Vietnam, all the fans and people who made me so feel loved, supported me through their many trials. Ano man mga many trials? I love you all. Trials pinagdaanan. Pinagdaanan niya. Or maybe may mga personal chubachenes siguro, which is hindi natin alam. Magpe-press conference, hopefully siya. I think padating na ata siya sa maybe US Virgin Islands o sa United States. Let's see kung magpe-press conference siya upon her arrival. Baka darating na siya in a few hours now. Because it takes a lot of time to travel to US Virgin Islands. Kung dun siya papunta or just sa US lang. Yun. Diba? Just ko ang daming Cosmo event. Oo. Ano pa ba? Yung mga... nangyayari? Diyos ko. Ano ba yan? Nangyayari dyan sa first ever opener ng pageant season. Pero take into consideration guys, kasi nga diba, bago. Nanganganay, parang ika nga ganun. And kapwa natin Asian country ang host, ang may-ari. So, let's hope for the best. Ganun na lang. Ang hindi ko lang na ibigan minsan is parang yung mga activities walang concentration sa contestants. Katulad may mga bata pang fashion show. At doon sa global Vietnam, andun na naman daw ata yung mga bata nag-fashion show na naman. Diba? Mga pamangkin yun din ang ko. Mga pamangkin ba yan? Diba? Pinupush niya ba baka naman mga pamangkin niya yan? Okay, di maintindihan ko. Yan yung yung Cosmo Academy niya. Meron ba siya? Okay. They call it Cosmo Academy para sa mga kids at saka sa mga teenagers na nagtitrain on how to walk the runway. Okay. Sige. That's how I understood it. Oo, pero one time lang. Wag naman every event. Rumarampa sila ng rumarampa. Kasi doon na nga lang sa Auday Doon na nga lang sa Auday fashion show. Ano ko na yun parang, may bata? Hindi ba ito hindi ba ito maki-question kasi bata yan at the same time, anong oras na ba sa Vietnam? Mga tipong gano'n yung question. Wala silang gano'n siguro.
Siguro nga wala. Kasi tayo. Sa US, even sa Philippines, parang hindi naman masyado unless they complain. Sa Philippines, Right? meron atang law. Yeah, meron ng law ngayon, especially sa mga actor na mga bagets. Even yung mga mature actors, meron lang, parang sa US yan, there are only certain time. Kasi minsan 3 days straight, hindi tumitigil. Oo. Tsaka walang tulugan. Ay, loka naman ako dun. Sa mga film schedules noon. Kaya yung, if you notice, yung mga child stars, hindi lumalaki. Oo. Kasi hindi sila naluluto sila sa light. Saka, isa pa. Hindi ko naisip yung magandang idea yun. Saka naluluto. Saka hindi sila nakakatulog. They need to sleep a lot in order for them to, di ba si Aiza Sininio at iba pang child stars, konti lang. Lalo na ba kasi Kat, hindi tumatangkad. So, that's so sad. So, yun lang naman. Ano nangyari? So, the next schedule of Costco is mamaya is the jury session, followed May by hapon yun sa atin. Followed by the event. I think those are the only 3 left. Anong oras yun? Naka-schedule. It's 8 o'clock Vietnam time. 8 o'clock. Pareho ng Philippine, di ba? Hindi. Vietnam, I think, is ahead by 1 hour or late by 1 hour. Ay? Ang Vietnamese ba on time pag nag-show? Baka naman Filipino pa rin yan. Tignan natin this time. Pero it's available in Cosmo YouTube. Naglagay na ako ng notification because sige, doon na ako. Because I want to watch it. Hindi ko alam paano yung jury session. Sana naman makita naman natin sila na magsalita. Saka hindi naman ako takot kay Atisa. She's more confident now, unlike before. Mas believe na ako sa confidence ni Atisa ngayon sa kanyang, how do you call it? Oo, I can see it. Yeah. Tsaka very calm siya, no? Hindi siya, alam mo yung pag nai-injury tapos may mga event na ganyan, yung hindi tayo, ay naku, ano mangyayari sa akin, ganyan. Pero siya hindi. Calm and collected pa rin siya, just like yung una kong nakitang video niya na live, na nasa hospital yata siya noon. Parang relax naman siya. Relax na relax. I am not sure it's because of the medication or something, pero I like it. Kasi who knows, baka yung medication, it makes him, hi guys, I'm okay, I'm so relaxed. Hindi ko lang, pag nakaganyan lang siya, hindi siya masakit. Pero pag tinatapak ko siya, guys, doon masakit. Hindi nga kailangan yung tapak Oo, totoo yan. Hindi ko nakita yung ano na yon. My God, sabi ko. Ano mga 2 minutes yata yun na video. I'm not sure if it's on TikTok or Instagram live or something like that. And yes, nagulat talaga ako nung nakita ko na sabi ko, injured. Ako, Diyos ko, napaisip kagad ako, sana naman hindi ito malala. Nakakainis naman, bakit ngayon pa ba nangyari yan? Diba, of all pageants, nakitaan natin ng isang na-injured na candidate through rehearsal. Kasi ang alam ko, pag nagre-rehearsal sila kahit sa Miss Universe, hindi sila nakatiil, hindi sila naka-heels. Hindi sila naka-heels? Naka-rubber? Oo, naka-rubber shoes sila. Mahirap pag-turn. Oo. Dapat siguro mga may counting heels 3 inches or 2 inches. Kasi ang hirap pag-turn, lalo na pag naman yung super taas na ganyan. Pag carpet, ikaw, nung jumoin ka nung MUPH, nahirapan ka ba? Sa rehearsal? Hindi. Ako nakayapak, naka-medyas ka na ako. Diba? Para Gloria Diaz. Kasi mahirap ang rubber shoes or what we call running shoes. Sabi, naalala ko when I went. Sa rehearsal lang naman. What do you mean by rubber shoes? Term pala ng runners. Rubber shoes. Tennis shoes or running shoes pala ang term. Yeah, runners. Dito you have to wear your rubber shoes. Sabi ng Amerikano, what the hell are rubber shoes? What are rubber shoes? Is there a shoes that's made of rubber? No, this one here. Oh, it's a runner. Oh, runner shoes. Running shoes or tennis shoes? Running shoes or runners. Ito yung intro video niya. I hope ganito siya ha. Teka. Dali. Commercial pa. Nasa ano ko Yan. Sana ganyan siya. Oh, yung intro video. Yeah. Yan.
for the Miss Cosmo competition at the Miss Cosmo 2024 is the fact that I chose to be here. O, di ba? Majorette. No, but I had the opportunity to represent the Philippines in another pageant because I want to be a trailblazer. Oh, I want to set the tone of sana what ganyan, is oh. business, Yung, and I want to be Ano lang yan, dapat consistency yan din dapat Oo. sabihin niya. organization that will change ang ganda the ng history voice of niya, pageantry. ang ganda ng My diction, favorite inspirational quote is, "You are the architect saka of yung your own phrasing, destiny. You are ganda. the master of your own Yung fate, and pag you pinakinggan are mo behind siya. the steering wheel of your own life." Mm-mm. This quote resonates with Saka ang me ganda ng because upo. from a very young age, I My took control God. of what little I had and maximized it. My life Ulitin na lang choices niya yung mga are sinasabi niya directed dyan. by access Oo. Ulitin na lang niya. opportunities, but despite Okay na yan. those limitations, I took control of Saka ang my ganda own na ng life. ano I niya. joined my first pageant at 10 years old and joined 14 more after that. I Nakailang think pageant na siya? 14? Ang dami. Kasi nga ginawa niya scholarship. Yeah. a lot of my dreams and I'm continuing. Sumasali daw siya ng Oo. sumasali kapag ang Para may premium scholarship. 1 year. Yan. Sana ganun Diba? ang ano niya. Intonation. Importante usually sa pagsalita yung Oo. phrasing. Kasi iba salita lang na salita. Kasi yung phrasing emphasizes importance on Yes. some aspects of what you're talking about or some aspects of a certain word that you would like to emphasize. Yes. Tsaka within the sentence. Oo. Kaya Dapat maganda makabuluhan na lahat. emphasize kasi nagiging dramatic yung pagkasabi mo ng I was poor, very, very poor. Pause. Wag yung dire-diretso ko. I was poor, I eat peanuts for lunch. Wag na. Lagi na Parang si i-emphasize Hazel, sa di ba? Mahilig nilalamon mo. peanuts. Oh. I was poor. Tapos pause. I was so poor that I even had peanuts for lunch. Iiba yung intonation mo. Ganon, hindi yung parang machine gun. Oo. Ganon. Dapat pausing is very, very important. Yeah. So, yeah. Pag minsan sana lang hindi mangyari kay Atisa to kasi pag minsan si Atisa pag nagsasalita yung pitchy, yung pitchy yung tone ng voice niya, doon ako medyo nakikita ko yon, and alam mo naman pag nagsasalita ka dapat sa mga ganyan mga viewcon. But anyway, that's her. I'll take it. Nakita ko naman yung kanyang growth, yung Oh, transformation yes. from the Yeah. Miss International na mukhang manyika. Now she's like a woman now. Parang nag-grow na talaga siya in all aspects. Saka after 15 or 14 pageants, naku naman, Atisa, sige na, kunin mo na ito, parang awa. Diba? Don't Sigurado naman ang panic growth on niyan stage. eh. Kaya dapat bigyan, sabi ko nga, pwede ba painumin niyo ng isang birya bago umakyat sa stage sa likod? Para mag-loosen at mag-enjoy. O kaya isang glass ng wine. Kasi MUPH kanya niya nadulas pa. Eto kanya na to, baka naku, sabi ko sana naman ibigay na. Sana naman eto yung chamba na napakagandang chamba na she'll be able to get the crown. As I said earlier, it would be nice that she will be the first Miss Cosmo Queen. Sabi niya nga, as a trailblazer, she will set a trend. Number 2, mas less ang competition because next year, 80 na yan. Kasi pag nakita this push is true, tapos ang premyo, ganyan, there'll be better contestants next year. Yung mga veterana, isasalang na yan. Nako, sigurado yan. Okay lang. So, lamang na lamang si Atisa. Sigurado pasok yan sa top 5. So, she just have to make the work. Ano pa ba? Saka historical. She will be the first one, di ba? Very historical. After that, kasi na tayo manalo, di ba? Correct. Huwag na tayo mag-strict dyan. Hayaan mo na. May mga back-to-back wala na yun. Basta importante. Dead man na. Isa, di ba? Meron tayong isa. Bigyan na natin yan kay Venezuela. Pagkatapos nun, sige, pili na ang Venezuela, ang Colombia, South Africa, DR. ano pa ba? Ang Puerto Rico, Dominican Republic, go! Pila na kayo lahat, basta importante we were the first. Yun lang naman. Right. This is a short thing concerned, so we talk about Atisa herself, her injury, what happened to the stage, eto mga, lang namin, mga hinanakit, ba? And concern. I hope, makaraos ang Cosmo. That's my prayers. And everybody, please behave, okay? Huwag muna tayong mag-ingay na tayo, mga hanas-hanas natin about
organization after na lang manalo muna si Oo. push natin si Atisha right now because I'm sure she's listening to us. Naghahanapin ng mga support ng lakas ng loob na ganun. And please vote. If you can vote, if it's free, vote. Kung magbabayad kayo, it depends Kung on may you. pera, go. Pero kung Kung wala, may extra go, magi pero na. kung bibili ka naman ng bigas, wag na. Kung pambili mo lang ng bigas, gaganon mo pa, wag na po. Okay. Di ba? Tawid naman tayo sandali sa Miss Grand. Diyos ko. Nakakatawa. Okay, tapos na kami with Cosmo. Everybody, good morning, Cosmo. Hello. Alam mo na parang I feel na nung balik ang hindi naman pagmamahal, attention ng Filipino audience with pagbabalik with ni CJ. CJ is our adorable. Yes. Adorable, perennial adorable queen na hindi laging nakakoronahan at Diyos ko, nanggigigil tayo. And initially, I think si CJ was targeting even from Binibining Pilipinas, other, di ba? She was so vocal about it na gusto ko yung brand. What can you say about that, Auntie? Well, siguro talagang parang nasa kanya, no? Biruin mo, kahit yung sinabi nga niya sa isang interview na nung sumali siya sa Binibini noon is ang target talaga niya is MGI, which naging mailap sa kanya, di ba? And sumali siya sa MUP and then nag-first runner-up siya doon. And then, and then after 2 years stint ba waiting na napunta siya dito sa MGI and finally grabbed it. And which is good kasi kahit naman noon pa nung nasa MUPH siya, di ba? Ay, sabi ng mga lola mo, ay, pang Miss Grand yan, sumali dapat siya sa Miss Grand, ganyan-ganyan. Correct. Which is noon pa na pinupukpok siya. So this is the right timing, I think. So nakuha naman niya and it's very, very emotional nga siya nung in-announce yung name niya, di ba? Kasi siyempre, medyo ano rin siya medyo hindi rin siya sure kung makukuha niya o hindi kasi nga, di ba? Kahit paano pa ilan-ilan lang yung nandun ng mga candidates na mga galing, you have to be aware also, right? So ayun, we're happy. I'm happy. Parang feeling ko mabibigyan niya ng justice ang MGI this time with Angkol. And I think with regards dun sa sinasabi ni Angkol na how they choose the winner is I think magagawa ni ano yun. Right? Magagawa ni CJ yun na makisama sa mga staff ng maayos. I think, bait siya. Nakikita ko yan. So, I would say ang percentage natin na pwedeng manalo na mag-grab ang Corona or runner-up again. Wow, Corona na, wag na mag-runner-up. Oh, I wish. Ako ayoko lang umasa, masasaktan lang ako. Diba? Kaya ako, just to give the performance. Kasi dito naman natin ma-measure pag pinush ni Uncle to the top 5 talaga pinayagan niya pumasok top 5. Ito talaga yung hinahanap niya. Yung talagang showgirl, pero dapat maganda rin at may personality. And going back to what you said, na sabi niya, this is how we judge the girls. We don't judge them by the 20% exposure of gown, 20-second exposure in the during the swimwear. Sabi ko, no miss sense because you have to work for them for a year. At kung hindi magandang attitude, mahirapan ang work at mahirapan actually, being a beauty queen is a job application. So kung maganda yung nakuha mong aplikante and you need somebody who can work with you as a totoo yan. Attitude. Quote unquote. So importante talaga na after everything, sabi ko tama siya. Ako rin naman, ako yung owner, ako yung boss, I have to look for a job applicant that fits the job na ayokong suplada. Number 1, di ba? Yeah, like any other job, gusto ko yung applicant magandang attitude because you'll be working with a group. Hindi lang naman ikaw There'll be a lot of group of sponsors, a lot of group for the, how would you call this? Yung mga staff, makeup artists, yung mga designers that she has to work with. Kung attitude, kakalat yan. Ay, naku ka mag-design dyan. Masama ugali niyan. Hayaan mo siya. So, importante nga yun. So, I've come to realize, tama rin naman siya. This is my contest. This is my beauty pageant. I am the boss. I need a job applicant to fill the position.
So I want somebody who has very good attitude. Yun ang number 1 niya eh. And number 2 and 3 is yung showmanship at yung beauty, of course. So yung tatlong yun important. And every day daw, merong score of 10 points. Pinibigay si Mr. For every day. For every... So sabi ko, oy, ano yun? Very, very important. So I've come to realize also, tama siya. It's his pageant. Kung ayaw niya, di wag. But it's his pageant. He will be the main judge to win. Which I think is also happening for Miss World. Hindi lang makuda si Julia na kanilang the head of world. Pero I think it's the one that really decides who's gonna win. Pipili lang siguro sa top 5. But are we complaining? No. For how many years? 60 years or more than ilang years na ba yan? 70 plus na rin si Miss World. And we only won once. And we are complaining na hindi pa tayo nananalo sa MGI for this will be, I think, the 11th year. 11th year, so... Oo. Saka, napansin ko rin, hindi talaga the best ang pinapadala natin sa kanila. Runner-ups ang pinapadala natin sa kanila. So, ang kailangan talaga natin, isang katrio na lang para mabasag lang ang ceiling and then that's it. Happy na tayo. May isang winner. Correct. Which does not happen. Kasi nga, kinoconsider MGI as a non-major crown. So, sila, feeling nila major crown sila, so they deserve the best. Pero wait sa lahat ng mga pageant, MGI ang the best para sa akin na corona. Yung hitsura ng crown. Oh, I love it. I love the way it fits the head. Talagang naka-curve sa human head yung crown ang pagkakagawa. Green and gold, I think is the color, right? Green and gold. Yeah. Ako naman ang gusto ko talaga sa MGI, parang queenly at alaga talaga ang mga girls. Magagandang accommodation, magaganda ang resort. Alagang-alaga sila. Alagang-alaga talaga sila. Yun nga lang. Totoo yan. Kasi siguro nagagalit tayong mga Pinoy because we are not winning. Eh ako naman, yun naman talaga ang sentiments nila eh. Hindi talaga eh. Nakita niyo naman ang itsura ng mga nanalo. Talagang ang gaganda at ang mga Latina, grabe. Sandali let's continue ka lang ha. Gusto talaga ng mga Latina ang MGI kasi they can show off whatever they practice with. Ang ganda ng mga gowns, ang ganda ng ayos nila. The events are very well prepared. Except for one event, yung sa safety issue during the time na maulan on a beach na maraming nadulas. That was to me na dapat ni-redirect in some area na lang muna yung fashion show for that swimwear collection. So, yun lang. Ay, guys, may sasabihin pala ako sa inyo. When I attended MUPH this year, of course, in Manila, Philippines, napansin namin ni Gazel, which is also a collaborator, na meron kaming mga pictures na magkasama kami, nakasama namin yung beauty queen, at napansin namin, 4 na sa kanila yung nanalo. The first one was with Chelsea Manalo. Hindi ko pa mahanap ang picture. The second one was with Gravides. Ayan ang picture namin with Gravides. So sabi namin, okay, nanalo si Gravides. Tapos Andy, while you were out, I was talking to them na meron nangyayari, nakakatawang mga events ng MUPH when I attended. 4 na queens na ang nakoronahan when we were taking picture with Gazel. So yung first was Gravides pa, hindi pa siya nananalang Miss World. Ayan, nagpa-picture kami. So tuwan-tuwa naman kami. Tapos the next one, we watched the national costume for Binibining Pilipinas. Kumain na kami. International. Tapos because we were check-in Cubao sa Ibis, which is a nice hotel. So pabalik namin, nakita naman namin ang babaeng ito nasa kalye nag-iintay ng ride. Diba? Yung Miss International. Talaga kayo ni Gazel lang so parang lucky charm. Sabi ko, halika pa-picture tayo. Di, pa-picture naman kami. Sa MUPH, kakakorona lang, si CJ naman. Oo. Ay, Diyos ko. Tapos ang isa was, ang unang-una was with who's this?
Chelsea Manalo. Meron din kami, hanapin ko na. Sa Boracay. At kaya swerte tayo. Lahat nagpa-picture sa atin. Ito pa nga mantakin mo nung batch ni Michelle, di ba? 2021, right? Earlier. Yeah. Kasi nung batch na ang nanalo nun is si Michelle D, si Pauline Amilings, tapos si Krishna Gravides Charm. For Miss Charm. For Miss Charm siya noon. Tapos ang first runner-up si CJ and the second runner-up si Manto. Yes. Diba? Si Manto na lang ang walang corona. Asan siya? Oo. Yung sa apat na yun, mga nagka-corona na yun, nakalaban na sila. Which is sabi ko, wow, this is really unusual or something, Hindi ko right? lang alam anong height ni Manto. Was she tall? O okay lang ang kanyang height? 5'6" ba siya? Or 5'7"? O 5'? I don't know. I mean, I'll research. Diba? Wala kaming picture ni Miss Manto. Meron kaming picture with Supra Continental Asia winner. Yan. Nasalubong rin namin siya doon, palabas na siya ng MUPH. Sabi ko, saan ka galing? Pa-picture tayo. Sabi ko, Gisa, sino ba siya? Sabi, ayan yung laban natin sa Miss Supra, lilipad na siya malapit. Okay. So, nanalo rin siya at this Miss Continental. So, that was fun. Yeah. Okay. That's good. Going back to Miss Grand, wala tayo bigla. Yeah. Commercial, segment portion. Ano pa ba yung concern natin sa Miss Grand? Ayun, I think babalik ata yung attention. Saka, sa lahat tayo, behave muna tayo. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Kasi CJ, bawa naman. Quiet muna tayo yung mga hinanakit natin sa Miss Grand. Quiet tayo. Ngayon, to vote or not to vote, it will be on you. Pero if it's free, let's vote. If we have to pay, I don't know. It depends on you. Kasi alam niyo naman ang mekos-mekos niya sa NGI. Pero ako naman, I like their presentation. Ang ganda. Saka, it gave us another... It's really an entertainment galore. Oo, entertainment na lang, enjoy na lang natin. Yun. Saka ang ganda naman. Ang nakakatuwa lang, nag-set sila ng certain standard, hindi na mataas, certain standard ng kakaibang pageant. Showmanship talaga. Rampa kung rampa. So, that's fun. Enjoy nyo lang, wag na kayo maingay kasi lumalaban si CJ. Ang bait niyan sa personal, napakabait, napaka-accommodating. At meron akong natawang picture, di ba? Ilang days lang siya, kailangan lumayas na siya. Ilang days lang ba siya? 3 days lang ata, di ba? Aalis na siya. Bukas na rin ang alis niya. Mamaya. Biro mo yun, grabe. Halos kasabay ng Cosmo. Oo. Yung kanyang yung send-off niya. My God, magpapang-abot silang dalawa. Kaya mga lola mo sa Philippines, siguradong lantang talilong. Oo. Saka remember the term pageant storm? Ito na talaga yung kalokang terminology. Combination ng typhoon at saka hurricane. Lahat na. Biro mo. And snowstorm. Diyos ko. Tapos, ayun na nga, nakakita rin ako kanina ng marami nagregalo kay CJ. Pinadala lahat ng makakatulong, makeup, damit, nice. Ang dami-daming pinadala. Sabi naman ni CJ, accepting offers of help. Sige, padala nyo rito yung lahat. Pero ako naman, Diyos ko, si CJ, mayroon pa siyang picture na nasa condominium siya, parang naglaba, nagpapatuyo ng mga yung nasa balcony. Sabi ko, ang corona baka mahulog. Ang corona baka mahulog. Asa yung picture ko na yun? Tawa ko na tawa. Aba, sabi, walang panahon. Ayan, naglalaba pa nga, no? Sabi ko, may panahon pa nga maglaba siya. Nakakatawa yung na yun. I just cannot find the picture. Sabi ko, akala ko walang panahon, tayo nakakapaglaba pa pala siya. Lalo ka lang ako doon, nakatalikod siya gano'n, yung balcony na sa likod niya. Oo, nakakatakot yung corona. Baka umislide. Sabi ko, bakla to, Diyos ko walang takot. Kaya sige na, gano'n pa siya eh. Yung kanyang from Hey Adam, yung kanyang yung yung kanyang send-off kailan mo nakalagay? Send-off. May thumbnail. Send-off and press conference October 3. Anong oras? 10 p.m. Flight. Ano yan sa atin? 8 o'clock dito sa akin. Ano sa'yo? Flight 521 PR. After press conference, na ba siya o sa airport ba ito gaganapin? We have no idea. Baka malamang sa airport na yan, malapit na sa airport.
Oh, let me see. Kasi hindi pwedeng ano eh. Ano sa'yo yan? 7 o'clock ng today, later. 6 p.m. ang parang press conference at the NAIA. Oh, ayun. 6 p.m. So that Tapos, will be oo, 4. ay na siya ng at 10 p.m. So, siguro 3 o'clock sa sa'yo. labas lang ng NAIA na hello, lakad-lakad, ganon. Pero I think Parang, in ahead of time, naka-ready si sa mga outfits at pati costume. In ahead of time. So, she really gamble na possible manalo siya or hindi siya manalo. For the, ano masabi mo sa pageant nila? MGI. ng MGI? Napanood mo ba? Hindi. Nakapanood ako ng MGI nung last year, nung nanalo si Peru. Itong Philippines ngayon, napanood Ay, mo ba hindi ko napanood. Nakakatawa. Akala ko nga hindi sila handa, but it was refreshing. Yung stage nila, one standard stage with about 5 to 8 Ang dilim-dilim. Up. Oo, syempre. Tapos ang nakakatuwa, ang mga music na ginamit, puro pop, yung mga legs ang Hagibes. Nakakatuwa pa rin. Alam mo, nakakatuwa pa rin. Hindi outstanding, pero it was worth the effort na napakaiksi ng and they were still able to push it na ganon. It was a so-so pageant, pero I was expecting the worst. Alam mo, sa totoo lang, last year, hindi ko naman siya pinanood ng live, pero napanood ko siya on replay. Last year, mas nagandahan ako sa production nila kaysa this year. Oo. Saka nandun si Nawat noon. Bongga yun, saka nandun si Nawat. Saka ang ganda nun ni Nicole Budol. Oo. Yan, isa pa yan si Harleen. Pwede nating ilaban yan din sa sa MGI. Kaya lang kailangan talaga ng puspusang training. Ang technique naman kay Harleen Budol, because she's lalo na sa kuda. magtagalog na lang siya. Kasi bilis na sinasabi sa kanya noon pa eh. Magtagalog na lang, that's okay. Wag niya lang kikengkuyin. Saka isipin niya, it's a role. Yes. She's portraying a role of a beauty queen. Tapos dun lang siya tutok. Hindi siya comedian. Huwag kang magko-comedian. Kalimutan mo muna for the moment. Kaya niya yun. Sabi pa nga nila ang kunin niyang interpreter is si Kuya Boy Abunda. Pwede rin. Para at least, di ba? Kaya lang, baka mas maganda ang translation naman ni Kuya Abunda. Ni Boy. Yun nga eh. Yun nga maganda doon. Question tayo. Hindi naman yan sinabi ng contestant. Hindi ba pwede ko ni pambansang interpreter si Boy? Tingnan mo si Boy Abunda pag nagsasalita, di ba nagpo-pause, nagkakaroon ng one important word na sasabihin niya yung word. Kaya ang napaka-effective niya kasi dramatic lagi ang mga sentences. Tsaka magaling din siya mag-coach. Kasi si Catriona tsaka si Pia yata nag-under sa kanya ng mga session kung paano sumagot na particular question. Right? Kaya dapat maganda talaga yung attack. At saka, always end it with a bang. Diba? Okay, so to end our session, so pinag-usapan na natin, half of the session is Cosmo and the other half is MGI. Yung mga lang namin tawag na mga sentimiento de asukal. Mga sentimiento. Pero MGI will be very, very exciting. I love MGI. Yun, mako-compare siya to Cosmo. Cosmo, good luck. I hope mairaos na lang ito. Na walang calamity or walang maaksidente. Mairaos na lang natin to and hopefully Atisa will win. And I'm sure next year it's going to be a better Cosmo. Yeah. Talagang nahirapan lang sila. Kasi ang masama lang naman, kasi hindi ko alam kung sila ang nag-hype o ang Filipinos ang nag-hype ng pageant. Kaya ang taas ng expectations. Ngayon, binaba ko nila expectations ko. I just want them to survive this. And hopefully, Atisa will win. Kasi after that, mahirapan na tayo manalo kasi magpapadala na ng mga grabe na contest. Ang ibang bansa. And they may reach 80 next time. Kasi pag nakita nila gusto, tapos after the queens will win at nakita nila na ang ganda ng activities, I know the first runner-up and the queen will be based in Vietnam for a year. Yung first runner-up is importante rin because if the queen cannot
So marami silang pupuntahan na venue. Hindi naman siya magiging personal assistant. Marami rin siyang role na gagawin sa pagkaintindi ko na sa kanilang mga press releases at kay Mr. Bawang. Okay, thank you, Andy. Parang ano din yan mga kaibigan parang alam mo na sa monarchy, di ba? Pagka yung queen hindi po pwede at merong isang activities in some particular places or country, ang ipapadala niya yung mga prince and princesses niya, mga ganun, di ba? So, same thing with the first runner-up. Siya yung mag-take over pag hindi po pwede yung title holder. So, yes, and thank you so much. And Andy Shave po. And hopefully makita nyo rin po yung aking channel page, tuloy masabi ko. Saan ka ba more? Sa Facebook ka ba? Ha? Saan ka ba more meron ako sa Facebook? Facebook, I know you have akong, like 5,000 subscription ata. Followers, 5K followers na ako doon. And then meron din ako dito sa yun. YouTube, kamusta? Sa YouTube, okay naman, pumapalo naman ng maayos. Nasa 80 plus na ang aking subscriber. O, subscribe niyo po ako at manood kayo sa aking mga videos din doon. Andy Shave. Andy Shave Pageant Chica. Or something like that. Subscription ko naman, umaabot, palapit na kami sa 500, so I'm so happy. Masaya na ako sa 500. Kasi halos kilala ko yung 500 kung sino yun eh. Lalo na mga batikan ng mga fans, nandun lahat sila. Mga batikan commentator, di ba? Commentators. Yung mga marites, di ba? Marites ng pageantry ng Pilipinas, yung mga sikat. Sila Sedi, sila, yung mga sikat, mga ano. Si Michael Florendo. So, let's pray and vote for Atisa na mairaos niya ang jury session, then followed by the prelims, then followed by the event. I think I'll be in Las Vegas ng October 5. So doon ako magla-live. Live in Las Vegas. Diba? Para may iba naman. May ibang venue. Bye, everybody. Bye. Okay, bye-bye. Subscribe niyo po ako.